Ayan, ito may mga kumukuha ng ano, tuba. Ayan guys, sa taas. Yun, si kuya. Kita ba? Tayo. Lipasan natin yung gawaan ng lambanog. So may nagkakarit na nangunguha ng mga sabaw o katas ng puso ng niyog. Ayan. Ito naman yung mga sasa nagamit sa paggawa ng pawid. Naglalakad dito. Marami rin pala mga naglalakad-lakad dito. Ayan, malapit na tayo ng Santa Lucia. Kagandahan dito ay mas kukuntian sasakyan, mas may madalang na daan sasakyan. Go Sonic. Ayan, dito ang daan. Barangay Hall ng Santa Lucia. Yun. Diyan. Mare. Dito pala kayo nag-jogging. Papa-sexy. Lakad-lakad. Ako rin nga. Tarik ang ahon. Sonic, kaya pa? Taas. Tagak-tagada pawis. May tanghali na akong lumabas. Sobrang haba ng ahon. Yan, may nakikita yung mga taniman ng saging at nyug syempre. First time ko lang nakadaan dito. Santa Lucia. Ano pa nga ba? May San Jose pa. At saka Santa Teresa. Bago makarating ng Matinik. Ay. Yan guys, may nakatadaanan tayo ditong bahay na may farm. Yan, may mga balag sila. Ayun, pinag-ampalayan yata doon, may banda ron. Ahon uli. Ito pa, may bagong tanim na sitaw dito sa taas. And then patola. Kung di ako nagkakamali, patola ito. Ayan, sinugod tayo ng maraming aso. Bali wala naman yung kay Sonic. Ayan guys, nakapasok tayo ng Santa Teresa. Approaching tayo sa isang mahabang ahon uli. Ayan. Kahapon medyo kukunti yung challenge ng Kugurin Ilaya kasi kakaunti yung ahon. Dito ang daming ahon. Kahapon walang araw. Ngayon late na tayo, may ihaaraw pa. Init na.
Morning po. Ang lugar na ito, Nay? Malayo pa ang ano? Matinik. Ay, susubukan natin. Ano natanim niyo po? Niyog. Pamatagalan yan. Kahit wala na kayo pakinabangan ng mga bata. Doon mga may farm pa dito. Para may pasyalan. Sayanas Tower Game Farm. Mga panabong. Ayan, ang nakikita nyo ay ang Lamon Bay o Lopez Bay. Kaya siguro tinawag na Lamon Bay daw yan dahil kay Lamong, isang Chinese pirate or navigator na maaaring may uugnay din kay Limahong, isang pirata. Ano? Alam nyo ba ng World War II, eh dito rin sa Lamon Bay, sa Atimonan, bumaba yung grupo ng mga Hapon para sa pagsakop sa Pilipinas. Andyan na rin ang Hondagwa Philippine Flour Mill. Wow. Pero siguro mga 50 minutes simula sa Don Emilio ay naito na tayo sa Santa Teresa. Ito ang kanyang bahay na yan. Meron ditong pasyalan yung tinatawag na Puting Buhangin. Diyan lang yun sa may dagat. Ito pala ang Santa Teresa. Ngayon ako nakarating dito ng ganitong lakad. Nakarating ko ito Bulong Buhangin sakay sa bangka. Actually hindi ko pa ito namomotor. Sa panahon daw ng yung may baha sa kanda, pwede ditong dumaan. Makakaikot ka na. Kaso hindi pa rin makadiretso ng Kalawag. Hanggang pa Hondagwa lang. Yan, Santa Lucia. Kala ko Santa Teresa to. Kala ko Santa Teresa to, sorry. Santa Lucia pala, Barangay Hall. Doon pa, na ito na ang Riles. First time naglakad tayo. Ang dulo niyan, itong kalsadang ito, San Jose. Ang Santa Teresa, San Jose. Nakita mo yung kalsadang Wala pang ano. Ay, parang alam ko na to, nagdayo ka ng volleyball dati dito. May volleyball dati dito itong una. Nakapaglaro na ako dito. Ito na pala yung release. Ito po may daan pa rin ganito na diretso na hanggang Matinik. Yung Matinik po. Ano na, sa patuloy na rin, release na. Thank you po tayo. Sa bahay na yun, kaliwa ka na. Nag-merge na tayo ng release. Hello guys, balik tayo. Naputol kanina ng ating video. Ito na tayo after 1 hour 10 minutes. Ano na, Barangay San Jose. Ito yung Barangay Hall. Parang dito na rin matatapos yung kalsada. Ayan guys, release na tayo. Yung kalsada pala na yun, yung semento abot hanggang Barangay Hall ng Gihay. Tapos mula Gihay, rough road hanggang San Jose. Ito na tayo, release na. May patuloy naman, pwede pa rin madaanan ng motor. So on the way na tayo papuntang Matinik. Pagdating ng Matinik, kakanan na tayo pa Concepcion, palabas ng Kanda. Ayan guys, Matinik na siguro to. Matinik na ito na ba? Naririnig ko na yung mga sasakyan. Nang maaga po, daan po, lakad-lakad galing bayan. Dito na ako lilibot. Dito na ang likuan na po. May court na ito. Mahaba-haba pa. Sonic, huwag na makialam. Kaba. Talagang, dito na. Habol ka pa ng aso.
Yan, pag nakita niyo yung half court na ito, dito na yung pag-akyat. Oo nga. Uy, sa wakas kalsada na. God. Nakapahundagwa. Tay, may benta na. Diyan ako nag-ikot, galing bayan, diyan sa kabila. Yes, bigaho na tayo. Lapit na sa Concepcion. May nagpa-plug sila yun eh. Around 7 kilometers pa bago tayo makabalik ng Lopez. So tayo, tapat ng PIC. Dating PIC. Pinakamalaking buko yan dati. Yung pinangunguha natin ng pataba, tsaka yung mais, kamote ng aking bayaw. Diyan siya nagtatanim. Uy. Kain muna tayo. Libre. Ayan o, ang gawag sa inyo nito. Hindi yung pamatid gutom. Yan, okay na yan. Okay. 2 hours 20 minutes. National Highway dito sa Anda, ibaba. Ayan, gasolinahan. Sunik, pupo na kanina. Paahon. Sobrang init na kasi. Pahinga muna kami dito sa may Lolo Police Kinalas. Ayan o, sa minakalas sa Miracle Fruit. Ayan, dami o. So, Lolo Police. Papahinga ka muna si Sonic ng ilang saglit. After halos 2 oras kalahati, nandito tayo sa may ginagawang viaduct dito. Ayan yung ating elevated na daan. Matatandaan nyo nung mga 2 beses na dito bumaba sa tubigan na to. Ayan. Ito, nagiging dagat ito kapag yung malakas ang ulan. So yan na po yung development. Puro poste pa din. Ilang taon pa ito bago madaanan. Masakit na yung pako kasi meron na rin ako mga gout. Kailangan magsakripisyo para mawala.
between jogging at saka walking, mas maganda daw yung walking pagpapayat. Kasi yung jogging minsan 20 minutes di mo na kaya, o 30 minutes titigil ka na. Eh sabi, yung processing ng pagbaburn ng ating katawan halos nangyayari after 1 hour pa ng workout. So subukan ko ito, tiyagaan nga lang. Kaya lang nadoble yung hirap namin ngayon kasi sobrang init. Tapos kanina nandun tayo sa mga daan na medyo may puno. Eh dito ano siya, hawan. Lapit naman na siguro mga 3 kilometers, nasa Lopez na tayo. Finally after more than 3 hours sa Lopez na ulit tayo. Whew. Lopez ha, enrollment na pala ito. Yung mga hindi pa nag-enroll sa Lopez tayo, ongoing na po. Sobrang sakit na ng pa ako, tsaka ang init, pero kailangan tapusin ko to, malapit na. Doon Emilio na lang tayo, doon ang ating motor at katapusan ng ating lakad. Ayan, 95 kilos sa 165 cm, alanganing 5'5", ay napakahirap nung ekibo, kaya pinipilit natin. No soft drinks, no sweets, walang tulong ng Cobra or energy drink para magamit natin yung mga naka-stock na calories. Ang na-consume lang natin ay kalahating litrong tubig, talaga namang overheat. Yakal Street, wala na tayong 100 meters. Kung tatanungin niyo ako bakit ko ginagawa to, una na para sa sarili ko. Wala man itong makuhang mga views, kahit ipopost ko sa social media, at least yung pakinabang ko. Kalusugan. Pakahirap na kasi sa ganitong edad, lalo na't may mga sakit na. Mabuti na nga lang wala pa akong sakit. Gout lang talaga, uric acid, sakit sa paa, pero kailangan tisin.